Okay, so ang di-discuss natin ngayon is yung balance sheet at saka yung changes in partner's equity. So first is yung sa balance sheet or yung statement of financial position. So pag sinabi nating balance sheet, um, ito yung um, other term ng financial position is yung balance sheet. So yung statement of financial position, pinapakita lang dito yung financial condition ng business natin for 5 years, which is yung 2026 to 2030. Pinapakita rin dito yung kung ano yung meron tayo, kung ano yung utang natin, and kung magkano na yung pera natin in a certain year. Basically, yung balance sheet, tinutulungan tayo nun na ma-determine kung financially healthy ba tayo or hindi. So, yung assets, these are the things that a business owns and can use to earn money. So, ito yung mga bagay na pag-aari ng business natin. And then, yung current assets naman, ito yung mga pag-aari ng business natin na madaling i-turn into cash within 1 year. So, in short, ito yung parang current assets, parang for short term lang siya. So, for the cash and cash equivalents, so yung cash and cash, ito naman yung pinaka importanteng part ng company's asset kasi ito yung nandito yung cash natin or yung cash on hand, which is i-discuss ko mamaya. And ito rin yung ginagamit ng company natin kapag meron tayong mga direct na transaction na kailangan talaga ng cash. So for the computation ng cash and cash equivalents, okay, so we have a tot for 2026, we have a total of 518,283.65. So ito yung breakdown nun. So in cash and cash equivalent, we have contingency fund, cash on hand, and then cash in bank. So yung contingency fund, kung maalala nyo, 'di ba, kinumpute na natin 'to doon sa may startup cost. So, kung ano yung total do'n, ayun lang din yung total na ilalagay natin dito for cash and cash equivalent. So, yeah, included yung contingency fund dito sa cash and cash equivalent. Part siya ng 600K na capital natin. And then for the cash on hand and cash in bank, so ang ginawa kasi namin dito, mas inuna muna namin na kunin yung total niya bago makuha yung cash on hand tsaka yung cash in bank. So, bakit nga ba inuna muna namin yun? Kasi, yung ending balance dapat sa cash flow is dapat same din sa magiging total natin in the cash and cash equivalent. So, let's check dun sa may cash flow. So, dito, yung ending balance ng cash flow natin for the year 2026 is 518,283.65. So, dapat ito din yung magiging cash and cash equivalent natin for the year 2026. So, ayun, kaya kinuha muna namin yung total ng ng cash and cash, which is sa may cash flow, para makuha natin yung cash on hand tsaka yung cash in bank. So, kaya naging 518K na lang pala 'to, eto. Kaya naging 518K na lang kasi 'di ba 600K yung capital natin. Bale sa cash flow kasi, na-deduct na dun yung mga operating activities. Na-deduct na yung operating activities, ito, at saka yung sa investing activities. Kaya yung 600,000 natin naging 518K na lang at the end of the period. Which is, yun yung matitirang cash natin for the year 2026. So, after namin nakuha yung ending balance ng cash flow, saka naman namin kinompute yung cash on hand, tsaka yung cash in bank. So, paano nga ba nakuha yon? So, first is yung
i-note niyo muna na yung cash on hand is yung 30% ng cash and cash equivalent. And then yung cash on bank naman, 70% siya ng cash and cash equivalent. So para makuha natin yung total na 518,000. Para makuha natin yung total na 130,015.05, yung total natin na 518,000, ayan, i-minus nyo sa contingency fund natin. And then, saka nyo siya i-times sa 30%. Ilagay nyo sa chat box yung sagot, ah. So again, yung cash on hand is yung 30% ng total. And then yung sa cash on bank is yung 70% naman ng total. So yung computation for cash on hand is yung total natin for cash and cash equivalent minus yung contingency fund na 84,900.16. Then after natin ma-subtract yun, saka natin ita-times yung percentage nila. Dapat yung lalabas dyan is 130,000. Sige po. Wait, naalita ako bigla. Di ba hindi dapat siya 30%? 30. No, hindi dapat siya 30%, 30-70 ng total. Wait. Ha? Kasi, wait lang. Kasi if 30% dapat rekta na siya dun sa total. Pero ang ginawa kasi natin, dinidak muna natin yung contingency fund. Tama ba? Wait, Diba? ulitin ko. Sige. Yung, para makuha yung cash on hand, yung di ba yung 518,283, di ba kinuha muna natin yung total nun? Kasi nga, hindi natin pwedeng makuha yung cash and cash equivalent natin nang hindi natin nalalaman kung ano yung cash flow natin. Kasi dapat, same lang yung dalawa na yun. Hindi sila pwedeng mag-contradict. So, yung computation doon sa cash on hand, dapat, yung total natin, which is yung 518K, ima-minus natin sa may contingency fund. Tapos, saka natin ita-time sa 30%. Okay. Thank you. Naguguluhan ba kayo or okay lang? Hindi, okay lang. Mali lang ako naintindi. Thank you. Sige. Okay, so same lang. How about yung ano? Yung nakuha ng iba? Okay, so same lang. So after naman natin sa may cash on hand, compute naman natin yung sa cash in bank. So same lang din yung computation niya, kaso 70% naman natin siya ita-times. So dapat yung magiging total niyan is 303,368.44. Compute niyo ulit. Okay. Okay, so same lang din. So, check naman natin dito sa may cash and cash equivalent if yung total ba nito is yun din yung magiging total after natin i-add lahat ng to.
Yung contingency fund, cash on hand, tsaka yung cash in bank. So, i-add naman natin 'to lahat. Dapat same lang 'to sa total na 518K. Okay, so tama. Baka malito kayo, kung bakit walang percentage yun sa may contingency fund. Kasi kasama na siya dun mismo sa may ano, sa may total na 518K. Wala talaga siyang percentage kasi I think sa cash on hand ata 'tong contingency fund or basta kalat na 'yan. It's either kukunin natin 'yan sa cash on hand or sa cash in bank. Nandun 'yun sa dalawa. So 518K, check natin yung sa may financial statement. Okay, so tama, 518K, 283.65 yung amount niya for 2026. So for the inventory naman, na-discuss na natin 'to nung ano, 'di ba, sa income statement. Check na lang natin if, same din. Ito lang naman yung sa may ending inventory na in-explain ko din nun. Check natin. Ayan. So yung ending inventory niyan, ayun lang din yung inventory natin for 2026. So yung 54,929.41, yun yung magiging inventory natin. So same lang din. And then for the supplies, again yung ano, inventory, ito yung mga goods or items na meron yung business natin on hand. Then for the supplies, ito lang yung mga summary ng supplies naman. Ito, yung ano lang 'to, total ng mga supplies na kailangan natin for the business. So, ano, so page 296. Check natin. Ayan, ito yung summary of supplies. So, di natin siya anin yung breakdown kasi na-discuss ko na din 'to kung paano natin nakuha yung breakdown, 'di ba? Yan, yung mga breakdown. So, yung total lang ng mga yun lang yung ilalagay natin for the summary of supplies. And then, after natin makuha yung summary nun, yung total nun, ayun yung gagamitin natin for the supplies ng 2026. So, yung 3,332.33, ayun din yung ilalagay natin dito. So, correct lang din. And then, yung prepaid rent, ito naman yung, di ba sinabi ko, kailan ko ba ito sinabi? Sa startup cost ata to. Yung prepaid rent, ito yung binabayad natin in advance or other term ng prepaid rent is advance rent. So, nagbabayad lang tayo ng prepaid rent for every once a year. So, yung total ng monthly rent natin is 12K, 'di ba? And then magkakaroon tayo ng advance rent. So, we have total of 12K na ibabayad every year. So, ayan, 12K. And then, to get the total current asset, i-add lang natin to lahat, itong current asset na to, para makuha yung total current asset. Paki-add. Dapat 588,545.38 lalabas.
Yung iba, okay lang yun kahit ano, isang decimal lang difference. Kasi naka-Excel dito eh. Point 39 din ba yun sa iba? Okay, so tama lang. So, ayun yun, kung paano nakuha yung annual depreciation at saka yung carrying cost. Dito sa may ano, sa may net leasehold improvement, gets nyo ba kung paano nakuha? Bali yung book value ay ayun lang yung ano, yung matitira after natin ma-deduct yung depreciation sa cost. 'Di ba yung cost ng renovation 75K? And then yung magkakaroon ng depreciation for 2026 na 15K. So kung ano yung matitira doon, ayun yung magiging net leasehold improvement natin. 'Di ba pag net leasehold improvement, ayun yung remaining value ng improvement na yun after natin mag-deduct yung depreciation. So, ayun lang siya. Gets nyo ba? Paulit nga ulit. Saan? Yung sa depreciation ng ano, leasehold ba yun? Hindi ko magets. Ito, yung kung paano nakuha to. Yan yun. Yung accumulated depreciation dito, sa part na to, ito lang yun. Kung ano yung total dito, dito lang kayo magbe-base. Kasi summary yung nasa taas eh. So, kumbaga ang purpose na lang nito is to get the total of each year sa breakdown nila. So, di ba, yung accumulated depreciation ng 2026, nakuha siya dito. Paano nga ba nakuha to ulit? Kalimutan ko paano to nakuha. Yung ano ata to, quantity times unit cost. Try nyo nga. Twelve times 950. Oo, tama. And then, i-divide nyo sa 5 para makuha yung annual depreciation. Oo, tama, ganun. So, yung quantity nito, times nyo lang to sa may unit cost. And then, after nyo makuha yun, ayun yung magiging total cost. And then, after you get the total cost, saka nyo siya i-divide sa 5 years, which is yung useful life niya. And then, yung total nyon is yung magiging annual depreciation. So, after nyo makuha yung annual depreciation, ayun yung magiging accumulated depreciation for 2026. So, after naman ma-add yun, di ba 15K? After makuha yung accumulated depreciation ng 2026, saka naman natin kukunin yung carrying cost. Paano nga ulit nakuha yung carrying cost? Di ba? Total cost, minus nyo lang sa may accumulated depreciation. Kaya natin para makuha natin yung 9,120. And then for 2027, na accumulated depreciation, kung sa 2026 kinapi lang, sa accumulated depreciation, sa future years na 2027 hanggang 2030, is i-add natin yung annual depreciation
sa accumulated depreciation ng 2026 para makuha yung 2027. Para naman makuha natin yung 2028, kukunin ulit natin yung annual depreciation and then yung previous year ng 2028, which is yung 2027, i-add natin yon sa 4,560 para makuha yung 6,840. Ganun lang. And then hanggang 2030 na yon. After nyo makuha lahat ng accumulated depreciation na yon, ng total na yon, kunin nyo yung lahat hanggang 2030. And then saka nyo siya ilagay dito sa summary. Ayan. And then, sa kanyo kukunin yung remaining value na matitira after natin ma-minus tong accumulated depreciation. So, 75,000 minus 15K equals 60,000. Ganun lang din dito sa sumunod na year. 75 minus 30 equals 45. Ayun lang yung computation nun. Cost minus accumulated depreciation equals book value. May tanong pa kayo? Gets nyo na yan ha, wala na kayong tanong. Para next na. So, check na lang natin kung tama tong mga value na nandito. So, for net leasehold improvement, 60,000, which is tama. Ayan. So, book value lang tayo magbe-base. For net kitchen equipment, 30,639.50. Tama din. And then, for net kitchen tools, 5,358.4. Tama din. And then, for net store equipment, 19,199.60. Tama din. And then, for net furniture and fixtures, 19,281. Tama din. And then, net office equipment, 20,710.20. Tama din. And then, last is yung sa emergency tools, 4,179.20. Tama din. So, to get the total non-current asset, same lang din, i-add lang natin simula security deposit hanggang net emergency tool. Paki-add ako. Yung iba, okay, correct. And then, after natin ma-total non-current, saka naman natin kukunin yung sa may total asset. So, paki-add ulit. Pa-add ako ng total current asset. Ito, 588,545.38 plus total non-current asset 183,368.28. Pa-add ng dalawa para makuha yung total asset.
700. Okay, tama. Okay, so tapos na tayo sa assets, guys. Proceed na tayo sa liabilities. Pag liabilities, ito yung, alam naman natin yan, ito yung utang ng business natin. Or ito yung mga debts or obligations na meron tayo. And then, pag current liabilities, ito naman yung mga short-term debts na kailangan nating masettle within the year. So, unang-una is yung sa utilities payable. Wala na akong iaano dito sa utilities payable. Ilang beses na yung nabanggit. Sa startup cost pa lang, tsaka sa income statement. Hindi ko na siya anuhin. Pero under utilities payable, guys, ayun lang, electricity consumption. Dito. Kunin na lang natin yung total. Ito. Ayan. Under lang yan is yung electricity consumption, water consumption, LPG, internet. And then, i-add nyo lang yan para makuha yung 10,600. Ay, unpaid month. Di-divide ba to sa 12? Paki-divide nga to. Ito sa 12. Kung tama. Tama. Okay. Ano tong unpaid month? Basta yun. Yung total ng utilities payable na 127K, divide lang to sa 12 para makuha natin yung utilities payable every month. So, every month, we have a total of 10,631.98 sa paper natin. Pero yung revised, di pa natin alam. Kasi di ba may mga mistakes dito. So, ayun, same lang din nakalagay, 10,631.98. So, next naman, sa may statutory payable, pag sinabing statutory payable, ito yung mga pera na utang natin sa government. Like yung mga contributions and then yung mga taxes, ganyan. Actually, na-explain na to dun sa may manpower payroll, dun sa may management aspect, pero explain ko na lang din ulit. So, ito. So, sa statutory payable, meron tayong SSS, PhilHealth, at saka Pag-ibig, or HDMF. Ito yung breakdown yan. So, etong breakdown na to, na meron din to dun sa may management aspect, dun sa may manpower payroll, which is ito. Ito, management aspect to itong nasa screen. Manpower payroll to. Makikita nyo, diba? Itong 838, ayun din yung nakalagay dito. So, ito talaga yung pinaka-breakdown nun, nung nasa management. So, kinapi lang yun nandito. Kinapi lang from the management aspect, yung mga amounts na nandito. So, dito tayo mag-base sa management. So, para makuha yung yung itong mga to, itong ER, EE, ganyan-ganyan. So, di ba yung store head, meron siyang monthly salary na 16,770. And then, para makuha yung ER at saka yung EE,
Anyway, yung ER guys, ito yung employer share. And then yung EE, ito naman yung employee share. So itong employer sa owners to, and then tong EE naman sa storehead to. So itong 16,770, paki-note nga guys. Sa SSS, ito dito muna tayo mag-base SSS. Sa SSS, yung ER, merong yung ER is yung 10% ng salary nila. And then yung sa EE naman is yung 5% ng salary nila. So parang ganyan. Ayan, 5%. So, kaya nakuha tong 1,677. Compute nyo to Yung monthly salary ng storehead, times nyo lang sa 10%. Nagko-compute ba kayo? I-times nyo to sa 10% Compute nyo naman yung sa may employee, which is yung EE. 5% naman yun na monthly salary. Sa storehead lang muna tayo magbe-base. Okay, so tama. So check natin if same lang yung nakalagay sa may financial statement, ay aspect. Okay, so tama lang din. 1,677,838.50. So tama. Etong EC, ito yung employee compensation, pero hindi ko kasi alam kung sino nag-compute dito. Paano nakuha tong 30? Ito pala yung question ko dapat. Si Rachel nag-compute ata na ito kasi wala siya. Hindi ko alam paano nakuha tong EC. Tanong ko na lang mamaya. Pero ayun, total lang ng ay pa-end na guys. Balik na lang kayo. So, balik na tayo. Again, yung EE, ito yung employee, and then yung ER is yung sa employer naman, and then yung EC is yung employee compensation. So, itotal lang natin tong mga to. Yan. Para makuha yung sa may SSS. Pakitotal guys. Hindi ko alam paano nakuha yung AC.
Okay. So, after natin makuha tong sa SSS, so, done na tayo dito. Now, proceed na tayo sa may PhilHealth naman. So, sa PhilHealth, meron tayong 2.5% for EE. And then for ER, we also have 2.5% lang din. So, try nyo, compute ulit. Yung monthly salary na 16,770 times nyo sa, 2.5. Times nyo sa 2.5%. Both, EE at saka ER. Para mabilis. Ay, same lang din pala value nila. Kahit ano na lang. Okay, tama. For 19.25 both for the employee and sa employer. So, check natin. Okay, so same lang. And then, total lang ulit tong mga to. Ayan, yung 1,069.25. Total nyo lang yan. Dalawa. Para makuha natin yung total na 2,138.50. And then last is sa may pag-ibig naman. For the pag-ibig or HDMF, since yung sa may storehead natin, above 10K yung sahod niya. Yung deduction niya for pag-ibig is 200. Ayan. Both employer at saka EE. 200. Sa storehead yan 200. Kasi above 10K yung sahod niya. Pero sa may crew naman, since below 10K yung sahod niya, 2% lang ng salary niya yung mapupunta doon sa may pag-ibig. So, check nyo. Sa may crew, sa crew kayo mag-compute. Yung 2% ng sahod niya, which is 6.5, times niya sa 2%. Ay, mali. Storehead pala to. Okay, 130. Yep, tama. So, check natin sa pag-ibig. Okay, tama. For storehead, 200 yung deduction. And then, for the crew, hanggang 4, 130 naman yung deduction nila. So, add lang natin yon 720, tsaka 720 ulit, equals to 1,440. So, since nakuha na natin yung buong total ng mga GMB or government mandated benefits, so, kunin lang natin tong mga to, and then, saka natin siya lagay dito sa may summary niya. So, ayan, 6,485.50, tama. 2,138.50, tama din. 1,440, tama. So, a total of 10,064 yung statutory payable natin for 2026. So, check natin. Okay, so tama din. So, para makuha naman natin yung total current liabilities, i-add lang natin ulit, guys, simula utilities payable
ay utilities payable lang at saka statutory payable. Paki-add. Dapat 20,695.98. Okay, tama. So, total current liabilities natin, 20,695.98. And then, yung total liabilities natin, same lang din ng amount kasi wala naman tayong total non-current liabilities na i-add natin for total current liabilities. So, copy lang to, 20,000, tsaka ayun yung magiging amount for total liabilities. So, our total liabilities is 20,695.98 for the year 2026. Done, tapos. So now, proceed naman tayo sa may partner's equity. So dito, bago natin ma-check if tama ba yung mga nakalagay dito. Pupunta na tayo dun sa may partners in changes equity, which is para malaman natin kung paano nga ba tayo nag-come up sa ganitong share ng partners natin. Kasi dun sa may changes in partners equity, kinumpute lahat yun eh. So, ito yun. So, dito sa may changes in partners equity, pinapakita lang dito kung magkano yung share ng each partners, which is tayo, and kung paano siya nag-change throughout, wait lang. Okay, again, sorry. Pinapakita lang sa may changes in partners equity kung kung magkano yung share ng each partners and kung paano siya nag-change throughout the year. Like kung nag-i-increase ba siya or nag-decrease. So simulan natin. So gamitin natin si Albia. So dito tayo mag-base. So first is yung beginning capital balance. So etong 60,000 na to, nakuha lang kasi ito yung 'di ba yung yung capital natin is 600k. So, ilan ba tayo? Di ba 10? So, divide lang natin yung 600k sa 10. So, ang magiging total nun is yung magiging amount of contribution natin per individual. So, 60k yung contribution ni Erica dun sa may 600k. So, 600,000 lang yun, divide 10 para makuha yung 60k. And then, for the share from net income, kaya ito nakuha. Let's check the net income. Sa cash flow na lang tayo para mabilis. Ayan, di ba we have a net income of 151,217.68. Kaya natin nakuha tong 15,000. Ito, sa share from net income, dinivide lang din yan sa 10. So, try nyo, divide nyo yung 151,000. Ay, 151,000 ba? Yeah. 151,217.68. Bakit divide sa 10? Ano sagot? Uy, di-divide lang yun. Ba't ang tagal?
divide nyo tong net income na 2026. Ito, sa 10. And then, ayun yung magiging share natin each for 2026. Yung total na. So, tama yung compute nyo. So, check natin. Okay. So, after natin ma-divide yon, ito na yung lumabas. 'Di ba? Sa computation nyo. 15,121.77. So, ayun yung magiging share natin doon sa net income. And then, sa may withdrawal naman, wala tayong withdrawal kasi ang focus muna natin is yung growth ng business. Kaya, zero withdrawal lang to for 2026. So, para makuha yung ending capital balance, i-add nyo lang tong 60K at saka tong 15,121.77. Paki-add. Mag-chat kayo sa chat box para makapag-proceed agad next. Tama. Yung iba, okay. So, ayun yung magiging ending capital natin for 2026. So, paano naman yung sa may 2027 na meron na tayong withdrawal? So, for 2027, kinapi lang natin yung beginning capital ay yung, di ba meron tayong, si Albia meron siyang ending capital na 75K. So, ayun yung ilalagay nyo for the beginning capital balance niya. So, meron pa siyang beginning capital balance na 75,121.77. And then, for the share from net income, ganun lang din. So, balikan natin yung net income for 2027 naman. Same computation dito. So, itong 229,221.76, divide nyo lang sa 10 para makuha yung share. Check natin kung tama. Okay, so tama lang din. So, ayun yung magiging share ni Albia sa net income na yun sa 2027. So, sa may withdrawal, diba sa 2026 wala tayong withdrawal. So, sa 2027 meron na. So, So, inote nyo na sa withdrawal, meron tayong 50% na withdrawal each partner. So, meaning, wait. Okay. Atong net income ni Albia na 22K, i-times ito sa 50% para makuha niya yung withdrawal niya. Kasi yan yung share niya eh. So, ibig sabihin, yung share niya na 22K, ta-times niya pa yun sa 50%. Yung lalabas doon, ayun yung kabuuang makukuha niya na. And then, yung other 50% is for the business. Ayun yung nakalagay sa assumption natin. Okay, so same. So, since may withdrawal na siya, i-add nyo to, guys.
i-add nyo tong beginning capital balance at saka tong share niya from net income. Tapos, i-minus nyo yung withdrawal niya. Then, i-comment nyo yung ending capital balance niya. Dapat same dito. Add lang, tas minus yung withdrawal. Okay, same. So, tama lang din. So, ibig sabihin, yung 86,000 na yan, ayun na yung magiging, ayun na yung total na makukuha ni Erica for 2027. And then, yung other 50%, which is na-deduct na sa may withdrawal, is yung gagamitin for the operation ng business, which is yung contribution niya dun. So, same lang ng ano din yan. Same lang ng computation yan with other partners. Lahat yan, same lang yan lahat. Kumbaga parang breakdown lang yan eh, kada partner. Pero same lang yan ng computation, same value, same withdrawal ng share, tsaka ng capital balance. Ayun, yun lang yun. Tapos, balik na tayo dun sa may partner's equity sa balance sheet. Tandaan nyo to, 75, ayan. Lahat ng total na yan, ayan lang din dapat yung makikita natin sa partner's equity sa balance sheet. So, check nyo, tama, diba? Tama, diba? So, ganun lang din yun. Kakapi lang natin yung, yung total ng bawat partners for each year. Tapos, yun yung ilalagay natin dito sa partner's equity. Same lang silang lahat. And then, after makuha yun, i-add lang na tong lahat ng partners para makuha yung total partners equity. I-add lang yan, lahat ng to. Para makuha tong mga yan. Ayun lang, ganun lang yun. And then, dun na sa may total liabilities and partners equity, i-add nyo tong, total liabilities natin na 20K 695.98. Ayan. And then, yung total partners equity natin na 751,217.68. Dapat ito yung total liabilities and partners equity natin. Okay, so same lang. Check natin kung balance siya sa may assets. Kasi diba dapat balance yun. Tignan natin. 771913.66. Okay, so tama lang din. So, ganun lang siya, guys. Hindi natin kailangan i-discuss pa yung changes next week. Kasi ganun lang siya kadali talaga. Nagets nyo naman ba? May tanong kayo? So, yun lang yung discussion natin ngayon. And then, sa linggo,